Binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan na magsisilbing flood control at irigasyon sa mga sakahan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Camalaniugan Bridge na magpapaikli ng biyahe mula Apari hanggang Lamaniugan. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Pangontra sa baha, imbakan ng tubig at irigasyon para sa sektor ng agrikultura. Hatid yan ng Union Water Impounding Dam sa Barangay Union at Carcadig sa Claveria, Cagayan na sinimulan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nakumpleto na sa loob lamang ng 14 na buwan. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon. Nilagyan ng dike at drainage system ang dam na mag-iipon at nagko-control sa tubig para maiwasan ang pagbaha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Ginawa ng slope protection na magsisilbing matatag na daanan ng tubig at magbibigay irigasyon sa 3,000 hektaryang pananim habang pinipigilan ang pagguho ng lupa. Mahigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya't alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At kaya't lahat ng suporta na kaya namin bigay, binibigay natin. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos Jr. ang Camalaniugan Bridge sa bayan ng Camalaniugan sa probinsya ng Cagayan. May haba itong 1,580 metro. Mula sa dating 1 oras, pinaikli nito sa 20 minuto ang biyahe mula Camalaniugan patungo ng kanlurang bahagi ng Apari. Hindi lamang bibilis, mababawasan din ang gasto sa transportasyon. Bubuksan ng tulay sa Pebrero sa susunod na taon. Kasabay ng pagtatayo ng 300 farm-to-market roads sa taong 2026. Nakagawa na ng plano ang pamahalaan para sa buong Pilipinas pero magsasagawa pa ng konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm-to-market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pagsuporta sa mga magsasaka. Pinag-aaralan ang pagbibigay ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa bawat magsasaka na makapagbenta ng palay sa bagsak presyong halaga. Aayusin ang taripang pinapataw sa imported rice para maiwasang malugi ang mga magsasaka. Palalawakin ang palay procurement ng National Food Authority at mamamahagi ng subsidiya para sa abono, binhi, makinarya at mga bodega. Ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import. O kung mag-import tayo, kakaunti na lang. Makikita natin ay magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka, unang-una, dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba. Ngunit ang kayong mga magsasaka ay talagang kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.